For your mercy never fails me. All my days, I will ever be yours. For all my love, until you run for I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, for I will sing the goodness of God. You have led me through the fire, darkness night. You're close like no other. I know you must be hungry. I know you have secret, and I live in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. But I lay down, I surrender now, I give you everything. Cause your goodness is running after, it's running after me. Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
All we need is the power of God to hold us once more. Change us and to fill us with a passion for the Lord. In the churches, in our homes, it must be God and God alone. Who satisfies our longing for peace. Peace on we need. Never satisfied. The peace is offers, and the faith will die. Forever, we must return to our first love. See first is love, when life seems above. All we need is the power of God, the rule us once more. The changes and to fill us with a passion for the Lord. In the churches, in our homes, it must be God and God alone. Who satisfies our longing for peace. Peace on we need.
feels good. But you want to start always close. After many blessings came them one by one. And it will surprise you what the world has done. Count your blessings, step them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. And you never burden me a load of fear. Was the person that you were called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly. And you will be singing as the days go by. Count your blessings, send them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When we look at others with their lands and gold, think that Christ's promise you is well untold. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, step them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort you to your journey's end. Count your blessings, send them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Salamat daw, tayo natin tumayo. Buksan niyo Bible sa Judges 17. No, Judges 21, verse 25, para mas mabilis. Ito po yung second part natin lesson last Sunday, Judges 21:25. Basahin po natin ang talata, mga kapatid, ng malakas. Amen? Begin. Na maaraw na Yahweh, walang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa sariling mga mata. Very sad verse, pero pagpalay ng Diyos sa kanyang salita, tayo na tayo magsiupo. Ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay sumatin sa pangalan ni Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas. There was a time, ang Israel walang hari. At pagka walang hari, walang leader, walang gumagabay, walang nangunguna, ang tao gagawa ng gusto niya ayon sa gusto ng kanyang sariling mata. All hell break loose pag walang kinikilala ng Diyos. All hell break loose pag walang takot ang tao sa Diyos. Pag walang hari, walang Diyos, walang leader, walang pinapakundanganan, gagawa ang tao ng ayon sa sariling gusto ng kanyang mga mata. And that means, malinaw po na ang tao po would easily move away from moral absolutes. Walang katotohanan, puro kasinungalingan ng buhay. Walang authority. They lost their moral compass. Walang paggalang, walang respeto. At ang bayan na gayon ang pamumuhay, ang tahanan na walang galangan, puro bastusan, yung tahanan na puro singhalan, disrespectful ng mga anak, walang pakundangan ng mga magulang, ang bahay na yan, ang tahanan ay mawawasak. Hindi titibay. The country needs moral
spiritual revival. Pag hindi po nangyari yan, sayang po ang ating bayan, mapapahamak. At ang ating bayan po, na nag-iisa, kailangan po magkaroon ng damdamin ng bawat nakatira, nananahan. Ang bawat bumubuo ng ating bansa, lalo ng mga Kristiyano, magkaroon muli ng takot sa Diyos. And yung ganyang klase ng atmosphere, yung tao, wala ng galang, wala ng respeto, puro na kabastusan, yan po ang kinihinat na ng bayang walang kinikilalang hari. So may God help us. So I'd like to speak on the subject when there was no king. Anytime ng bayan po, walang kinikilalang Diyos, walang kinatatakutan, walang glory, walang kapayapaan, walang katwiran, walang galangan. Susundan po yan ang judgment ng Diyos, ng parusa ng Panginoon. And it start sa moral decay sa bahay. Kung saan ang mga anak, kasama magulang, nag-iinuman. Ang tatay nagpapabili ng sigarilyo sa anak. Ngayon uso, vape. Kung saan ang nanay, sa na magluto, mag-asikaso ng kabuhayan, katuwang ang pamilyang tatay, nakikipagchismisan sa paligid. Moral decay in the home. Then in the church, pupunta yung mga ganang klaseng tao, magsisimba kunwari, magbibigay ng pera, walang pagbabago, uuwi sa bahay. Huwag lang di mag-birthday yan, inuman na naman. And finally, sa gobyerno, the same crowd, walang respetuhan, walang galangan, walang moral ascendancy, mamumuno sa bayan, kukurakutin ang pera ng bayan. As one said, as the home goes, so goes the church. And as the church goes, so goes the nation. Pag ang ating tahanan ay walang pagkatakot sa Diyos, pag ang ating mga anak walang respeto sa magulang, ang mga magulang wala nang ginawa kundi magbangayan, magsingalan, walang aasahan ng church kundi magkaroon ng miyembrong puro mga pitbull, mga Doberman na nagkakagatan. Sabi nga ng Bible sa Galatians chapter 5, pag hindi kayo tumigil, kayo mag-uubusan. And if that church happens to have people na walang galang sa Diyos, walang takot, walang respeto, that would happen sa gobyerno. No wonder, ang ating mga pinuno, walang takot sa Diyos. Hindi na kukonsensya magsayang ng oras, magdispalgo ng pera. Walang presensya ng Diyos. Walang kapayapaan. Wala nang pag-asa. Meron po. Hanggat may mga Kristiyano matitino sa bayan, hanggat may mga asin ng sanlibutan, siyang tayo nagbibigyan ng lasa, ang bayan ito ay may pag-asa. Amen? Ang ating barangay may pag-asa, hanggat mayroong tao na may takot sa Diyos, na may kinikilalang hari. Hanggat mayroong mga Kristiyano na naninitigan na mas ambisyo, mas maalak, mas sigarilyo, mas drugs, na walang bata dapat nagkakating classes. Hanggat may mga taong ganyan na paninindigan, ang bayan ito ay may isasagba. Ano kailangan natin, mga kapatid? Na kahit walang hari sa ating buhay, sa paligid, ang ating pamilya, ating Kristiyanong tahanan, ay mapaparating nating matibay. And then later, eventually, gamitin ng Diyos para maging matibay ating bayan. One, we need families with foundation. Families with foundation. Pamilyang mayroong malalim na pagkatakot sa Diyos. Hindi kilala si Kristo sa nguso lang. Kilala siya sa puso. Amen? Hindi siya kilala lang sa paggamit simba. Pagka wala ng simba, wala na. Kilala si Kristo, loob at labas ng simbahan. Loob at labas ng kanyang tahanan. Families with foundation. Punta natin ang Judges 17. Let me give you an example na isang pamilyang walang kapundang-pundasyon ng pagkatakot sa Diyos. Konsintihan, 17 verse 1 to 6. Irorol yan ng ating kapatid. Basahin nyo habang inororol. Itong tinatukoy na si Micah ay hindi si Prophet Micah. Ito po si Micah Jehu. Itong si Micah na ito ay isang spoiled brat. Ang nanay niya nag-ipon ng pera, and yung inupon ng pera, nalaman itong si Micah na salbahe, barumbado. He decided na nakawin ang pera ng nanay niya.
na ang halaga sa ating panahon, 800,000 pesos. Hindi alam ng nanay kung sino nagnakaw. Nalungkot siya. Inipon niya na para sana sa isang magandang bagay na kanyang pinaplano. And then sabi niya, kung sino man nagnakaw na yon, sumpain ang nagnakaw ng aking pera na inipon. Nung malaman itong si Micah na kanyang anak, ang magiging sumpa, natakot siya. At nung malaman niya na mapapahamak siya, ibinalik niya ang pera. At maganda naman, inamin niya siya nagnakaw. Pero hindi niya ito ibinalik. Dahil nalaman niya mali ang ginawa niya. Hindi niya ibinalik na ito ay napakasamang bagay. Kundi ibinalik niya dahil baka siya maparusahan. Out of fear. Tulad ni Judas Iscariot. Hindi siya nagsisi ng kasalanan. Hindi siya nanambalik sa Diyos. Nagsabi na siya na, I have betrayed an innocent blood. Hindi dahil siya na nakikilala si Kristo bilang Diyos, kundi nakita niya ang kasamaan ng kanyang ginawa. Hindi siya tunay na nagbalik sa Diyos. Pero out of fear, binalik niya ang pera. At alam niyo, hindi siya pinagalitan ng nanay niya. Hindi siya kinastigo. Hindi siya pinalo. Ano sabi? Binless pa siya. Tipo sinabi sa verse 1, verse 2. Sinabi niya sa kanya na, ang 1,200 putol kinuha sa iyo. Ay isang ikinpagtungayaw mo. Ipisinumpa niya. Sinatang mo rin sa aking pakinig. Eto, nasa akin. Kinuha ko. Sabi na kay ina, ano sabi? Sabi na anak, bakit ito ginawa yan? Ano sabi niya? Pagpalain ka ng Panginoon. Mga kapatid, hindi mo masamang bless natin ating mga anak. Amen? Hindi masamang bless natin ating pamilya. Pero mali yung ginawa niya. Ba't mo sasabihin pagpalain ka ng Diyos, mali ginawa mo? Dapat sana sinabi niya, humingi ng tawad sa Panginoon. Pero mali po ang kanyang pananaw sa verse 3. Sinauli niya 1,000, yung kanyang ninakaw, aking tunay na itinalaga, aking kamay, na ito sa Panginoon, naukol sa aking anak upang igawa ng isang larawan. Pero niya, nag-iipon siya, nagsasakripisyo siya. Ano dahilan niya? Gagawa siya isang ribulto. Gagawa siya ng isang Diyos-Diyosan. At nalaman na kanya anak, nagagawa siya ng maling pananampalataya, kaya niya isinuuli. Ano sumunod na nangyari? Ano niyo mga kapatid, nag-iipon ka ng pera, nagsasakripisyo ka, para sa isang bagay na hindi nakakaluwala tayo sa Diyos, matakot kayo sa Diyos. May mga tao naghihintay makaipon ng pera para lang maipagmagara sa kagalit niya. Ibibili ko na ito para mapakita. May pakita ko kay Petro na meron ako. Ganon. Ipinagmamayabang, ipinagmamagara na gusto ko magkaroon ganito, magsisikap ang ipon para makita nila, ako magaling kaysa sa inyo. Yan ang nangyari. At ang lalaki si Micah, nagkaroon isang bahay ng mga Diyos. Gumawa ng isang ipon. Talaga, ang isa ng kanyang mga anak, ano nyo, sa pagalitan, usapin, makonsensya, magbalik lang sa Diyos. Nilagyan pa siya ng trabaho sa gawain ng Diyos. Ginawa pa siyang saserdote. Walang pundasyon. Napalit kung pwede nga na sana, ating mga anak maglingkod sa Panginoon. Kung may tinatawag na magpastor. Kung tinatawag na magturo sa mga bata, magturo. Pero mga kapatid, ang pundasyon ay dapat si Kristo. Nag-iipon siya para gumawa siya ng Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na tayo ay ibang Diyos. God wants Him to be alone and Him alone sa ating puso. May mga tao, gumagawa na natin ng bagay ng sakripisyo, kunyari, para makapaglingkod. Dadali ng mga tao, ang mga tao sa church, para masabing, ako ang pinakamasipag. Tapos pipicturan, magbibigay na ng bagay. Tapos magbibigay ng konting barya, pipicturan. Na pera naman ay galing sa gobyerno. Magbibigay ng proyekto, napakali ng pagmamawa nila sa mga billboards. Para sinasabi, ako nagpagawa niyan, pero pera ng gobyerno. Mga taong lip service, naglilingkod sa kanilang mga labi, pero ka ng puso malayo. Umata sa church, pero di sa Panginoon nakatutok. Inaalis ng Diyos sa mga ganyang tao. Mga pakitang tao. Si Micah ay puno ng Diyos-Diyosan sa kanyang buhay. Gumawa siya ng mga ribulto at itinalaga pa rin siya bilang siyang sacerdote na hindi naman siya qualified. Ano po sabi ng Romans chapter 10? Verse 2. Romans 10:2.
Nako-confuse nila maraming tao. Ito po sabi, basa. Sabagat sila ay pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon sa pagkakilala. Ano sabi sa verse 3? Sapagkat sa hindi lang pagkaroon ng katwiran ng Diyos, sa pagsusumakit na maitayo ang sarili kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Masipag sa gawain, masipag sa kunwari kuno, masipag sa pag-church, pero hindi na pagsasabihan, hindi pa naitutuwid. Pagka nasita, nalayasan ng Panginoon. Pakita ang tao, mga kapatid. Ang kapal ng pagmumukha, naglilingkod daw sa Diyos, pero gumagawa ng katampalasanan. Sa pamilyang ito, ando ng coveting, stealing, pagmumura, pagsumasasyosan, disrespect sa pamilya, and God knows what else. Ando doon ang moral bankruptcy. But families with foundation will save this nation. Ang bawat isa gumagawa ng tama sa kanyang paningin. Balik tayo sa Judges. Sa ating bayan yan, it is not that we do not have enough religion. Katakot-takot ang religion, 5 religion. Hindi po kailangan ng religion. What we need is preaching of God's Word. Itinuturo sa ng Diyos. Standard. Hindi religion na aaniban. And parents are losing their kids dahil hindi nakakakita ang ating mga anak ng halimbawa. Makita nawa sa atin. Inconsistent sila sa kanilang paniniwala. Tulungan tayo ng Diyos. Sa isang maliit na bayan nung araw, sa Amerika, pastor, may anak na 2 lalaki. Naglalaro sila ng tuta na napulot nila sa daan. Black, pero puti yung buntot. Tutuwain na ng bata, inuwi. Hindi na naisip kung hanapin kung sino man ang nakalagay na pangalan doon sa dog tag. Inuwi nila. Yung tatay na tuwa din. Masaya kanyang mga anak. Isang araw, may kumakatok sa bahay nila. Nagtatanong, meron po ba nakitang aso na ganito itsura? Pero bago dumating yung nagtatanong, ang ginawa ng tatay, na pastor daw, kumuha ng pinto ng itim, pinuntura ng itim yung buntot na puti. So lahat itim na siya. Dumating yung kumakatok. May nakita po kayo aso na ito itsura, pero puti yung buntot? Wala kami. Wala. May aso kami kaya itim na lahat eh. Hindi, parang yung aso. Hindi aso to, amin to. Amin to, sabi ng mga bata. In short, hindi na ibalik yung aso. Inangkin nila, hindi kanila. Ano yung paglibas ng panahon? Ang pangalan doon ng bata ay Frank. Ang tatay ay Frank. Pangalan ng bata ay Frank at Jesse. To be exact. Lumaki sila na mga barumbado, notorious na kriminal of all time. Bakit to? Malit pa lang, konsentido na, kinukonsinti na kailang mga magulang. Mga kapatid, pupunta kayo dito sa church, gagamitin na natin yung mga bagay para sa sarili natin pakinabang, aalisin na kayo ng Panginoon. Aalisin lang tayo ng Diyos. Wala po nagtatagal sa tamang iglesia na mga tao ang pinilingkuran, tiyan. Kaya po Romans 16:18. Maraming tao ganyan. Ang paglilingkuran nila, tiyan nila. Romans 16:18. 7 church po pwede lahat ng yabang, garaan, pataasan ng ego, lahat yabangan. Pero sa iglesia ng Panginoong Diyos, hindi po pwede ang Kristiyan. Amen? Ano basa? Hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, sa magitan ng kanilang mabuting pananalita at naiinang na talumpati, dinadaya ang mga puso na walang malay. Hey! Kristiyan! Hindi si Kristong Panginoon ang pinaglilingkuran. Dapat Kristiyano tunay. Ang pinaglilingkuran ay si Kristo. Ang tunay na Kristiyano, may pagpapakumbaba. Iba talaga tao, kapal pa ng mukha eh. Hindi pa nga napapagalitan, tigas pa ng mukha nun. Pinaralaan mo lahat. Sinisikat mo maglingkod sa Panginoon. Pero pagka talaga Kristiyan, church, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na church.
Wala man kayo Diyos sa paligid ng San Mateo. Kung tunay ka Kristyano, hahanap ka ng church kung saan ka lalago sa Panginoon. Amen? Families with foundation. So as parents, we do not get what we want. We get what we are. Pag hindi tayo nabuhay na matino para sa Diyos, God will give you what kind of person you are. Kung hindi ka tunay na Kristyano at wala tayong pagmamahal talaga sa Diyos, God will produce another you sa mga ni Mana. God help us. Magkanta ng bunga na tunay na may takot sa Diyos. Pangalawa, hindi lang families with foundation. Kailangan din preachers with principles. Hindi lang po mga miyembro, pati mga pastor, dispalinghado na rin. Balik tayo sa Judges 17. I've done sa pastors. Pastor, wala kaming bigas, wala kaming pagkain, wala kaming, etc. Papadala ka. Hindi nila alam kung saan mo kunuha yan, inutang mo kung saan. But never once, they would say, salamat po, Pastor, sa pinadala nyo. They would not do that. You know why? Ungrateful. Hey, church, listen. Even young people, listen. Kayo mga bata, matuto kayo magpasalamat sa inyong mga magulang. Amen? Nakikinig ba kayo? Be grateful sa lahat ng bagay. Huwag nyo kakalimutan maging grateful sa inyong mga magulang. Naghihirap yan para kay itaguyod. Be grateful to your loved ones. I know of some pastors, wala nang ginawa kundi maghintay na ibibigay mo support. Papadala mo ng tulong para sa gawain, peperahin lang nila. God help us to have preachers with principles. Tayo po sa verse 7. Tayo po sabi sa verse 7. Ito problema ng bansa noon. Basa. At may isa namang may kabataan sa Bethlehem, Judah. Levita, preacher yan. Okay, yung Levita ay preacher yan. Basa, sumunod. Umalis sa bayan sa Bethlehem upang makipunayang kung saan siya makakasupong na matutuluyan. Kasi pumaroon sa lupay maburol sa bahay ni Mikas. Okay? Nagpunta siya sa lugar na yun. Ang natsyempohan ay bahay ni Mikas. Yung anak na barumbado, magnanakaw, at peking saserdote. Ano sabi sa verse 9? Okay, naghanap akong tutuluyan. Verse 10. Basa. Mga kapatid, center natin basa. Ano klaseng preacher yan? Ang Levita ay nakipagsundong tumahan kasama ng lalaki. Okay, sumunod sa verse 12. Okay, tinalaga siya. Okay. Naging saserdote, 13. Na magkagay sinabi ni Mikas, ngayon tarastas ko, nagagawa ako ng mabuti ng Panginoon, yamang ako'y may isang Levita na pinakasaserdote ko. Akala ni Micah, makakatulong sa kanya ito, pagbabaray siya ng Diyos, dahil meron siyang preacher na upahan, bayaran. Ito yung mga tao na, tira sa verse 18 verse 4. 18 verse 4. Mga likod ko ng Diyos, pero bayaran. Sinabi niya sa kanila, ganito ang ginawa sa akin ni Micah at kanyang kinayaring upahan ako. Bayaran po ito mga kapatid. Masama po ba magbigay ng sweldo sa pastor? No. Amen? Kung kakayanin niyo mga kapatid, sweldo niyo pastor na ito. Pero never once I said, oy, sweldo niyo ako. Hindi ho. Kung magpapastor dito, apo ko na, o kung sino man, at kaya ninyo, sweldo niyo. Dapat lang. Karapat dapat lang po. Pero siya ay naroon, dahil sa sweldo, ibang usapan yon. Dahil mapera nga sila, kumuha siya ng bayaran. At kung ano sasabihin ko, yun ang sasabihin mo. Kung ano gusto ko, yun ang gagawin mo. Ututo mo yung tumama na to. Ito tunay na likod ng Diyos. John chapter 10, 11. Ang tunay na likod ng Diyos, hindi nagkita ng pakinabang. Basa. Okay, next. 12.
Next, 13. At siya sa kanyo, ang bayaran at peking mga pastor, okay, nagpapaupa, pero hindi handang magsakripisyo, hindi handang magkaloob, hindi handang magsakripisyo para sa gawain. Pag mayroong problema, tatakasan. Pinabayaan ng peking pastor, yung tupa, niliyasan. Hindi kagaya ng tunay na pastor, ibinigay niya kanyang buhay, inililigtas ang tupa. Ang peking pastor, pababayaan ng gawain, napakailam sa inyo, bahala ka sa buhay niyo. Ganyan sila. We need preachers with principles. Na hindi kayang paalisin sa pagitan ng pera, pero sa mababang sweldo ng mga lingkod ng Diyos, hindi ho. Galatians 6:6. Agad, pagkain ng church, sweldo niyo yung pastor. Tulungan niyo siya. Basa, Galatians 6, verse 6. Marunong kayo makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Ba't kayo ay saksing buhay? Sa loob ng 36 taon, ang pastor walang sweldo sa iglesyang ito. Pero ano paano tayo nabuhay? But I pray, God will bless you more, that you will be able to support and financially help yung susunod na pastor natin. 1 Timothy 5:17. Kasi marunong magtrabaho, mga kapatid. Hindi po patabahin baboy ang pastor nyo. Marunong ako magtrabaho. Basa, ang mga ibang religion. Basta nagpapalit ng pastor. Eh paano? Sunduhan, bayaran. Pero mga kapatid, hindi po kailangan ang sweldo para ang pastor ay maglingkod. Ang tinawag ng Diyos, handa ibigay ang buhay sa tupa. Yan ang lingkod ng Diyos. And finally, and by the way, ang prinsipyo na meron na mga lingkod ng Diyos, talagang magkakaroon ng kaaway. Galatians 4:16. Ano sabi ng Bible? Galatians 4:16. Basa. Okay? Ang tunay na likod ng Diyos, nagsasabi ng totohanan. At sa totohanan yan, talagang makakakuha siya ng kaaway. Ecclesiastes 7:5. So mga may prinsipyo, ito po sabi ng Bible. Basa. Mabuti makinig kayo sa rebuke ng mga matatalinong tao kaysa nakikinig kayo ng awit ng mga mangmang. Yung inuututo kayo. Mga kapatid, hindi po ganun kailangan natin. Kailangan natin ng mga preachers may prinsipyo. And finally, huli, number 3, Judges 17:6. Ito na huli. Sa bayan na walang hari, walang kinikilala ng Diyos, kailangan natin ng families with foundation. Preachers with principles. Number 3, we need government with God. Basa. Kaya kailangan natin ng mga Kristiyano na mabubuhay ng matuwid, maayos. Ipinamumuhay ang Biblia. Dahil ang gobyerno ng Diyos, sama-samang tayo lahat patungo sa kangkungan. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Tulungan ng Diyos si Marcos. Tulungan ng Diyos sa mga mambabatas. Gumawa sila ng mga batas, pamamahala sa ating Bulacan na may takot sa Diyos. Dahil pag hindi sila umasa sa Biblia, mapapahamak tayo lahat. Imposibleng mamuno ang sino man tao sa bayan pag walang Diyos na kinikilala. Walang Biblia ang pinamumuhay. Tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng malasakit at tunay na paglilingkod. I'll show you 2 videos, mga kapatid. But before we pray, hindi po tayo mapapaluto pag ang Kristiyano hindi mabubuhay ng diretsyo. Mga Kristiyano, kakaunti lang kayo dito sa ating baryo. Ba't di nyo nasayin na dumami tayo, mga kapatid? Amen? Mapuno yung ating mga silya ng mga tao.
At ang tao yan makakakay kung tayo kikilos lahat sabay-sabay. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng ibang religion that we need to shut up. Kung kailangan kayong kumibo, magsabi ng totoo, sabihin niyo totoo. Dahil pag hindi ako kumibo, mga kapatid, ang tao mapapahamak. Natulong ang video ko sa palabas sa inyo. Isa, kinakitaan to ng dapat